Arito na ang ating mga karagdagan na aabangan sa abot kamay na pangarap. Nakipagkita nga itong si Carlos Benetes dito kay Dax at sa loob sila ng kotse nag-usap. At dahil dito, sinabi naman dito ni Carlos kay Dax ang mga dapat niyang sasabihin kapag nasa korte na sila. At dito nga na sinabi ni Carlos kay Dax na dapat ididiin ni Dax itong si Moira nang sa ganon ay tuluyan na nga siyang mabulok sa kulungan at hindi na nga makakalabas pa. At dito nagtataka itong si Dax na kung bakit gigil na gigil daw itong si Carlos sa galit kay Moira. Di ba magkakapi nga ito? At sumagot itong si Carlos na yun nga ang inakala ni Moira nang sa ganon ay hindi daw sila idadawit ni Zoe silang dalawa sa mga krimen na nagawa dito ni Moira. Kaya mas magandang iisipin nga ni Moira na kakampi itong si Carlos sa kanya. At lalo na't hindi naman pala pwedeng magpiyansa itong si Moira dahil sa kanyang kaso na kinakaharap ngayon. Subalit nakahanap nga ng paraan itong si Moira na kung papaano ipapatumba itong si Dax sa labas. At dito nga na kinausap agad ni Moira itong nagngangalang Ninang. At dito naman na matagumpay ang isang task na inutos na ni Ninang kay Moira na kunin ang mga cellphone na kinumpiska ni Warden. At ito na naibigay na ni Moira sa mga ito ang cellphone na inutos na dito ni Ninang. At ito naman ay inutos agad ni Moira na ipapatumba itong kanyang star witness nang sa ganon ay wala nang hadlang sa kanyang paglabas ng kulungan. Samantala, mas lalong nagtataka itong si Dax nang sabihin ni Carlos na wag daw isipin ni Dax itong si Zoe at wag na wag niyang babanggitin ang pangalan nito. At nagbiro nga itong si Dax kay Carlos na may gusto ba daw itong si Carlos dito kay Zoe. Masyado nga itong bata para sa kanya. At tila nainis itong si Carlos, kaya naman tila sinaktan niya ng konti itong si Dax. At hindi na nga makahihintay itong si Dax na makita itong si Zoe, kaya nagbunta naman ito sa Apex Hospital nang sa ganun ay madalaw at may dala pa siyang pabulaklak dito nga kay Zoe. At nagkabungguan naman itong si Dax at Annalyn at dahil hindi nakilala ni Annalyn dahil nakamas nga ito. Subalit itong si Annalyn ay nakilala nga dito ni Dax. At dito na nga dahil lumalala itong hinala ni Giselle ay nagawa niyang pasundan itong si Carlos Benetes kung saan nga ito nagpupunta at dito na kumpirma ng private investigator dito ni Giselle na kumpirmado na nagkikitang palihim itong si Carlos Benetes at ito ngang si Dax at nakumpirma niya ngayon na si Carlos ang traidor at tumutulong upang makalabas nga itong si Dax sa kulungan. At hindi lang iyon dahil inaalam pa ngayon ni Giselle kung ano nga ba ang koneksyon dito ni Carlos kay Moira at lalong-lalo na dito sa star witness na si Dax. At mas lalo na palapit na mabunyag ang kanilang sekreto dahil sa hindi makatiis itong si Dax at pinuntahan itong si Zoe at dito nga sa parking area ay dito nagkasagutan ang dalawa itong si Zoe kaya magpasalamat daw itong si Dax na hindi niya idinamay itong si Zoe at hindi nakulong. Dapat daw magpasalamat dito kay Dax at dito nga nagbabanta itong si Zoe na kaya daw niyang ipaligpit itong si Dax at hindi naman natakot itong si Dax. Nasagot-sagutin niya itong si Zoe dahil may malaking utang na loob siya dito dahil hindi niya idinawit ang pangalan ni Zoe sa sinasangkutan ng krimen ng kanyang ina. Subalit may nakarinig nga sa kanila at ito na nga si Justin. Ito ang patunay na may kinalaman nga itong si Zoe sa nangyaring aksidente dito mga kay Don Pepe at kasabwat din ito ang kanyang ina na si Moira. Kaya wala na nga lusot itong si Zoe dahil sa ebidensyang hawak naman ngayon ni Justin Tuara dito kay Zoe. Yan lang po at maraming pong salamat.